Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan A-Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi idinikta ng A-Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by A-Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka ako. Magaling talaga ako. Pero talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo. At more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5! Percy Lapid 5! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasalubin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5, di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5! 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 Percy! Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Talastas. Muli po kami mag-aanyaya hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. Natatampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po sa mga nais magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 412-0288 at ang ating text line po ay 0917-798-8910. Tayo po'y napapanood sa A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. Pagsapit po ng alas 9, sabayan na po tayong napapakinggan at ang lahat ng mga palatuntunan sa A-Tri TV
Sabayan po yang maririnig sa DZRJ Radyo Bandido. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot. Lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. si GMA po mga kaibigan, di pa rin nakakalaya. Andun pa rin sa veterans hospital sapagkat iniipit pa rin yung kanyang release order o yung desisyon, yung kopya ng desisyon. Ewan natin kung yan po'y napirmahan na o ano ba nangyari dyan. Bakit ayaw nilang ibigay? Samantalang yung kay Erap convicted yun Convicted plunderer yun. Immediately. In-announce pa ni Kwan Diba? Tuwan-tuwa pang i-announce ni si Chodorte. Matandaan po ninyo. Yung kay Grace po. Araw ng linggo yun. Nung ibaba po yung desisyon kay Grace po. Pero bukas po lahat ng opisina ng Korte Suprema binuksan para kay Grace po. Bakit po dito sa kaso ni Gloria Macapagal Arroyo hindi ho inilalabas ng Korte Suprema yung hard copy ng kanilang desisyon na nagpapalaya kay Gloria Macapagal Arroyo. Sino po umiipit niyan? Si Sireno. Yun na nga sinasabi natin kasi merong balita na itong si Sireno, ang gusto raw pong mangyari nito, pakiusapan siya ni President Duterte o kaya bigyan ng garansya si Justice Sereno na hindi siya mai-impeach. Ayun. Hindi, bakit mo naman ibabargain yun kung totoo yan? Hindi ba? Bakit? Meron ka bang itinatago? Meron ka bang kinatatakutang multo? May ginawa ka bang hindi tama para ma-impeach ka? Pero kung sa akin, marami Marami. siya talagang dapat ikabahala, hindi ba? Kaya gumagawa siya ng paraan para magkaroon siya ng leverage. At ginagamit niya itong kanyang posisyon para gipitin si Gloria Macapagal Arroyo. Yan yung pinalayang nakakulong pa rin Sama yan Ang implikasyon niyan, parang illegal detention na yan. Tama. Dapat mong i-release, ayaw mong i-release. Nadadagdagan siya ng kaso. Ayan. Ayan lang, pwede mong kasuhan Impeachable yan. Justices dyan di ba? Hindi, talagang nananagot dyan si Sireno. Oo. Kasi decision na yan In this Supreme positive Court decision, Chief pwede na yun. Justice ka Ngayon, kaya nga ang mga penalty natin, 3 taon, 1 araw. Bakit may 1 araw? Kakaiba Kasi kailangan eksakto yung 3 taon. Kaya may 1 araw kasi pinakawalan ka ng tanghali, hindi mo na kumpleto yung 3 taon. Ang technicality, dinadagdagan nila ng 1 araw. Ngayon, kung eksakto, masama rin yung sobra. Sabihin dapat ka lang pakawalan, nando ka pa sa kulungan. Immediately, di ba? Alam mo naman, sabi? ang problema ron sa buntot na 1 araw, buntot ang tawag nila ron yun naman meron kasi tayong tinatawag na probation. Paano kung ang hatol sa'yo 6 years and 1 day? Hindi ka papasok sa hindi ka magiging entitled sa tinatawag na probation. Kasi ang sinasabi sa probation 6 years. Walang 1 day. Pag 1 day, hindi na siya covered ng probation. Kasi yung 1 day, pataan yun Very technical ang batas kung 6 years, 6 years. Saan bibilangin yun? Sa alas 12 ng gabi. Paano kung tanghali ka pinakwalan? Pwedeng mali yan. Hindi, ang mali yung batas. Dapat ang hatol, halimbawa 6 months o 6 years. O, 6 years na. O, tapos ilagay rin nila sa batas na sa loob ng susunod na 1 araw, pagkatapos nun,
bakit kasi ginugulo nila yung batas? Kaya may isang Bakit araw lang. nila nilalagyan ng, yan ang isang malaking katarantaduhan eh. Ang dapat ang batas maging maliwanag lagi yan. Hindi ba? O, para wala tayong problema. Nagkakaproblema tayo na paglalaruan ng batas natin dahil po sa kalokohan. At ngayon naman, ito ho, yung ombudsman ay hindi pa rin ho sila sumusuko. At ang masama po nito, nagbabanta si ombudswoman Carp. Kala ko matino ito, no? Baluktot mag-isip, nakita mo? Nagbabanta pa siya. Hindi niya nga kinikilala yung ano eh. Ibig sabihin nung sinasabi niya, wala lang siya magawa na ipatupad yung proseso, pero kinokontra mo yung Korte Suprema. Hindi ba? Sabi niya kasi sapat naman the evidence. Oo, hindi ka sang-ayon eh. Kinumbik mo. Hindi ka namang dapat mag-convict eh, dun sa kaso na yun eh. Ang dapat mag-convict dun eh, Sandigan Bayan eh. Mga kaibigan. Ngayon ang sabi niya nagbabanta na magpapail pa sila ng maraming... Ng panibagong ano. Hindi, may mga iba pa raw. Tambak Kaya yan. Tatambakan ng kaso si Gloria Macapagal-Arroyo ng kasong plunder. Lahat babalibag. Dito, kitang-kita mo na influensyado siya ng appointing power niya eh. Sino ba nag-appoint sa kanya? Noy-noy. Sinoy-noy. Mga kaibigan. Paano mo ngayong i-justify na hindi kayo nai-influensyan sa ibang kaso? Kung sa particular na kasong ito nagbabanta ka, 6 na taon yan. Anong kaso sinasabi mo binigyan kayo ng 6 na taon. Para hanapin at mag-build up ng kaso laban sa mga dapat makasuhan. Hindi nyo ginawa Bakit mo ngayon isasampayan? Para gamitin mo laban dito sa kasalukuyang administrasyon? Yun ang balak niyan mga kaibigan, si Gloria... Saka bakit si Gloria lang? Ang dami-dami nakatambak dyan. Ilang taon na inaamag, di niya inaaksyonan, di ba? Yun na nga sa desisyon ng Korte Suprema, mahirap dito kay Gloria. Ang dami nilang sinasabi, ito si Carpio. Ba't doon kay Erap wala kayong sinasabi? Hindi ba? Ba't doon sa kaso ni Erap? Huwag mo sabihin hindi ka pa ombudsman doon kahit na justice, justice ka ng Korte Suprema nung araw noon, di ba? Bakit pagkadating sa mga kaso ni Erap wala kayong kibo? Yan ang hirap namimili kayo ng kaya nasisira yung rule of law Namimili kayo ng papanigan ng papaboran at saka ng gigipitin. Hindi ba? Bakit kailangang ipagwagwagan mong magkakakaso si Gloria pa ng iba? Pwede mo namang gawin yan nang hindi mo sasabihin. Bakit mo sasabihin? Ba't mo tinetelegraph? Hindi ba? Masama ho yun Yung tinetelegraph mo, nagbabanta ka mga kaibigan, di ba? Dahil sa hindi nasunod yung kanilang gustong mangyari. 6 na taon, hindi nyo naman niliti si Gloria, 5 taong nakakulong. Ginawa ninyong daing, ibinilad nyo rin sa Veterans Memorial Hospital. Sino bang ayaw na may mapanagot? Di ba? Ayaw ba naming may mapanagot sa mga nagkakasala sa gobyerno? Lalo na sa mga mandarambong at mga magnanakaw. Gusto namin yun Pero kasalanan ba namin kung kayo po ang nagkulang sa pagtupad nyo ng inyong tungkulin? Lumalabas yung kaso, ginagawa nyo lang para gipitin ng isang tao. Katulad na sinasabi mo. Hindi ba? Hindi talagang dahil sa ang isang tao yung nagkasala. Humahanap ka ng pagka natapos yung isa na dismiss, papailang mo na naman ang kaso. Hindi tama yun. Hindi ba? Kaya nga may sinasabi, hindi ba rin magpakulong ka ng walang kasalanan, magpalaya ka ng may kasalanan, kaysa nakapagpakulong ka ng walang kasalanan. Ganyan nangyayari ngayon Hindi, lahat naman niya may kasalanan.
Baka ma-misinterpret nga tayo na kinakampihan pa natin si Gloria. Hindi ho eh. Oo. Ang kinakampihan namin yung rule of law. Yung rule of law. Yun nga dahilan kung bakit kami bumoto kay Duterte. Para maipairal ang rule of law sa Oo. ating bansa. Bakit may demurrer of evidence? Kasi, pagka ikaw kinasuhan, ibig sabihin, malakas ang ebidensya. Mahina ebidensya, bakit may kaso to? Yun ang prinsipyo nun eh. Nangyayari witch hunting. Oo. Hindi ba? Nag-i-establish kayo ng credibility sa ibang kaso para lahat ng gawin ninyong desisyon lumabas na credible. Lumabas na makatarungan. Ganun yan eh. Oo. Di ba yung iba magi-establish ng credibility, halimbawa police. Pag bago yan, waiting anya. Ay pagtagal, palakpakan naman yung mga tao. Di ba? Susugpuin natin ang waiting. Hanggang ngayon, wala pang PMP chief na nakasupo sa waiting eh. Naalala ko si Sila sinugpo ng waiting eh. Naalala ko si Maroas, di ba nag-press con pa sa Central Luzon, may papelito pa siya doon para patunayan daw na may waiting doon sa Pampanga. Para no? hiyain yung pulis. Oo, yung pala wala rin. Wala. Biglang sa'yo, nagpakilala lang. Oplan pakilala. Wag lang kayo sa pulis ha, pati sa akin. yun. Pati ko, lagyan nyo. Yan po nangyayari sa ating bansa mga kaibigan eh. Ito, at saka hindi magandang pakinggan niya, ombudsman ito, na nagbabanta ka. Ang daming kaso dyan eh. Nasaan yung kaso ni Isko Moreno? Hindi ba? Nasaan yung kaso ni Isko Moreno? Ang tagal na nun. Bakit may mga na-desisyon ng kayo? Yan ang daming ebidensya dyan. Oo. Ang titibay ng... Asan yung kaso ng IBC Channel 13? Naglabas kayo ng desisyon tungkol sa anomalo sa deal sa pagbebenta po ng IBC Channel 13 property na ang complainant anonymous. Meron pang isang complaint yan eh. May isa pang complaint niya, hindi anonymous. May pangalan. Ako yun. Nasa akin yung papel. Mga kaibigan na nag-file ako ng kaso laban sa mga gumawa ng anomalya. Pinatawag pa nga ako sa ombudsman ng Intelligence Bureau nila. Ano sinabi sa akin? Ay tuba, talagang desidido kayo na ilagay ang pangalan niyo dito? Sabi ko, bakit hindi? Hindi ba tungkulin ko yan bilang isang mamamayan? Tapos sabi niya, hindi kasi may nag-file dito dati, anonymous. Sa loob-loob ko, kay anonymous yan. Pakialam ko sa kanya. Kaya hindi anonymous yan, pareho ninyong dapat aksyonan yan. Kasi si Morales na nga nagsabi, di ba? Doon sa impeachment trial labang kay Justice Corona ang sinabi niya motu proprio pwede magkaso ang ombudsman. Mga kaibigan, sa totoo lang, yun ang talagang function ng ombudsman. Kahit na yan hindi ka mag-file ng formal complaint sa tanggapan ng ombudsman. Yan lumabas sa pahayagan. Basta't meron silang lead na makukuha ka na merong anomalous na nangyayaring ganito sa anumang tanggapan, pwedeng pagbasihan nila yun pag lumabas sa pahayagan yun. Naalala mo ba nung nag-testify si Morales dun sa impeachment case ni dating Chief Justice Corona? Pinagyabang niya ba dun motu proprio daw yung Yun na ginawa nga. niya, di ba? Oh, On yun its na nga. own. Motu proprio, bakit ibig kay sabihin. Corona nagagawa niya, pero dun sa ibang kaso, hindi. Yun nga ibig sabihin ng motu proprio, kahit na wala silang complaint, on their own, pwede silang mag-imbestiga, di ba, sa kaso. Eto nga yung sa Channel 13 bakit na-dismiss yung anonymous complaint? Meron pang isang complaint yun Ayun, tinulugan. Pero yun asan yung kasong yun? 6 na taon na ngayon, Mag-6 na taon na, mga kaibigan. Hanggang ngayon, nandun sa ombudsman, namimili kayo ng kaso. Lintik
Ngayon, lumalabas ang katotohanan na talagang kaya kinasuhan si Gloria at saka itong si Justice Corona. Dahil doon sa desisyon sa Hacienda Luisita. Hacienda Luisita, mga kaibigan, na ini-award yung lupa na na kine-claim na pag-aari nitong mga kohangko. Ay nakita mo yung mga kohangko magkakalaban yan pagdating sa politika. Narinig ko nga yung abogado ni Josephine Cojuangco Sino yung Josephine Cojuangco? Di ba yung may-ari ng FEU? May abogado siyang salita sang-ayon siya dun sa pagkakadismiss ng kaso kay Gloria Macapagal-Arroyo. Abogado mismo nung kapatid ni Cory yun, si Josephine. Mga kaibigan, sang-ayon siya. Ano yun? Dean sa Paris Eastern University at saka sa Adamson. Ngayon pabor siya sapagkat wala namang matibay na ebidensya. Kayo simple lang yan Ang kahit sinong inakusahan, mga kaibigan, entitled ka na dumaan ka sa proseso ng paglilitis. Meron pa nga tinatawag na right to speedy trial. Hindi ka pwedeng itenga yung kaso mo. Ba't tinenga yung kaso ni Gloria? Napaka-high profile pa naman nun. Hindi ba? Pagkatapos pinabayan mo nakakulong lang sa ospital. Hindi makatarungan yun kahit sabihin mo nagkasala yan At least mapapabilis yung ise-serve niya na parusa sa kanya, mapapabilis, di ba? Ang nangyari, lumilitaw, kaya mo lang kinasuhan ng plunder para makulong. Yun lang. Yun lang. Yun ang ginawa panggigipit. nila. Oo, harassment. Yun ang panggigipit na kung tawagin. Samantalang kay Binay, Santambak yung Tapos may rekomendasyon pa yung senado ron na kasuhan siya ng plunder pero kinaso niya. Hindi, mas madali yun. Kasi mas madaling patunayan yung kay Binay. Masyado namang mabigat ang commitment nitong si Ombudswoman Conchita Carpio Morales. Masyado ka naman marahas. Saka namimili, nakakabwisit. Kung magkakaso ka. Hindi mo na kailangan ipagwagwagan yan. Di ba? Na nagbabanta, lumalabas pagbabanta, ginagamit mo kapangyarihan mo na yan Hindi ba? Para kang pulis na nagbabanta ka rin sa nagrereklamo laban sa kanya. Di ba? Bakit ilang beses na may nagsampa ng kaso laban kay Noynoy Aquino, hindi naman siya nag-press con. Oo nga. Yan po, mga basta kalaban ni Noynoy Aquino. Magpe-press con siya. Ako, nakakaamoy ako rito. May mga mangyayari dito mga senaryo. Naniniwala ka ba dyan sa Pulse Asia na Rodi gets 91 trust rating? 91%. Kasi ginawa daw nila yung survey nung panahong binulgar ni Duterte yung narco generals. Hindi, ibig ko sabihin, hindi naman kailangang i-survey yan unang-una. Pangalawa, nang uuto ito Kaya nga. Nang uuto itong Pulse Asia para maging kampante. Alam na natin very popular ang popular. Kasi sinabi nga namin sa inyo mas popular pa kay magsaysay yan Si President Duterte, mas popular yan kaysa kay President Ramon Magsaysay. Pero para utuin mo yung si Duterte, gagamitin ninyo survey 91%. Bakit? Baka nililibang nyo si Duterte. 9 out of 10 daw Para maging kampante si Duterte na wala silang binabalak. Kasi pag sinabi mo mataas ang trust rating, walang mag-iisip na may magbabalak ng destabilization, di ba? Tawag mo dyan sa mga pinagsasabi ni De Lima. Destabilization yan Hindi ba? Yung laban sa kampanya ng ng laban sa droga. Ito nga pala. Nagpunta si General Bato sa MVP Hotel.
Oo, di ba? maghapon ako nakatutok doon. Paulit-ulit kong pinapanood yung video. Tuwan-tuwa ako sa kanya. Tutuwa ako sa kanya. Tumayo buhok ni Kulanko eh. Namutla, sabi niya. Oo, tinan mo, namutla. Oo, sabi niya. Hindi. Nakaalas. Nagpunta ron, dinala yung mga Sap. SAP, di ba, na silang tatao doon dahil baka may mga magtangkang tumakas dyan at saka yung mga pagpasok-pasok ng mga kontrabando, labas-pasok dyan. Ito, narinig ko kanina, ha? Meron daw iniimbestigahan sila ngayon. By the way, si Justice Aguirre, di ba? Oo, Vitaliano Aguirre. Vitaliano Aguirre ng Department of Justice. Alam mo ba yung Supreme Court, di ba ang ano niya, simbolo niya na yung babae, na nakatakip yung mata, di ba? Alam mo, magiging logo naman ng Department of Justice, nakatakip ang tenga. Di ba si Aguirre, nakatakip ang tenga? Hindi, biro lang yun. Meron daw silang iniimbestigahan ngayon, may mga tunnel pala dyan, na posibleng baka doon minamanufacture etong shabu. Pero ang sabi niya, kadalasan na natutuklasan dyan, yung palang shabu, pinapasok dyan, lahat ng papasok, may dalang mineral water, sisitahin mo ba yun? Yung pala, yung mineral water, yun ang liquid form ng shabu. O pag nakapasok na sa loob, meron silang gagawin dyan, Para maging powder. lulutuin nila para maging solid. O maging shabu. O kaya doon naman ano yan, doon naman nila ibebenta. Well, yun ha. Nagpunta doon si General Bato. At pinaharap sa kanya yung mga hardened drug lord. Yung VIPs. Yung mga yung mga katsokara ni mga kabanding ni Dilima, di ba? O si Kulanko, tsaka yung si Sebastian, tsaka si Ko. Peter Ko. Yung Peter Ko, halos binatukan ng pulis. Naku, ganun eh. Hindi, yung ibig ko sabihin, kitang-kita eh. Kitang-kita mo yung kanilang pagiging arrogante nung panahon na nakaraang administrasyon, pag lumalabas sila nakikita sila sa publiko, katulad yung mga video clip nila ron sa loob, di ba? Nagpapa-interview pa yung ang daming litrato, di ba? Yun yung sinasabi ko sa inyo, di ba? May picture na kasama niya si Noynoy. Naalala ko si Ahan Chen eh. Yan ang ganun trabaho niyan eh, oh. Yung magpa-picture sa personality. Oh, para sa mga inchik na di ba? Mga illegal Chinese na mapagkakakuwartahan nila, di ba? Mga smuggler. Malakas ako kay Duterte. Ngayon daw, kinakaladkad na pangalan nito si Ahon Chen si Duterte. Oo, mga kaibigan, si President Duterte, kinakaladkad. Ngayon, yan nakita natin kung ano itsura nila. Doon sa video na yun ng pagpunta ni General Bato sa loob ng MVP at nakaharap sila. Hindi katulad nun, talagang tsikahan eh. Saka talagang nakabihis, ang yabang, kumpletong bodyguard. Madadaldal eh. Kahapon naka-uniforme ng orange, naka-ID pa eh. Hindi, nung panahon ni Pinoy magagaling sa oral argument yan. Di ba? Dadaldal yan eh. Kahapon may rosaryo eh. Nakakainis Oo, hindi kaya sabi ni Bato, tama yan, magdasal ka na. Yung Diyos lang ang makakaligtas sa mga kapagligtas Sabi ni Bato, Diyos na lang magkakapag... Ligtas sa'yo. Daiga maamunto pa eh. Oo. Nung humarap, si Kulanko eh. Yung di ba? Peter ko, ginano ng polis sinaltik ng kote sa ulong. Marap ka, tinatawag ka. Nakayuko, di ba? Halos dumikit yung mukha niya sa dibdib niya. Oo. Pero nung panahon ni Dilima, Ibang arte niya. Sabi ni ni Bato, ikaw. Si Kwan Sabi mo, siga ka. Sabi yung Sebastian, meron pa sariling studio eh. Ayun ang, pareho sila ni Kulanko, magkaribal yan eh. Meron sila sariling CNN eh. Sa loob ng kulungan eh. Nagpapanggap na media man eh. May editor pa siyang inuupahan, di ba? Ginagamit doon na bilanggurin. Isipin mo yan, ini-interview niya yung mga MVP official. Yun, preso umi-interview doon sa ito naman mga gagong hunghang na mga dating official ng MVP. Nagpapa-interview talaga. Naka pa eh.
Hindi, yun akala mo yung talagang ini-interview na CNN, mga kaibigan. Ha? Ay, sus Mariosep, mga sira-ulo nito. Na ano sila, no? Para May sarili silang network doon sa loob ng sarili silang bilangguan. mundo. Saan kumuha ng prangkisa yun? Oo. Ha? May sariling May permit mundo, ba ano, ng NTC yan? Only in the Philippines. Biro mo yung kulungan yan, ha? At nangyari lang yan sa panahon ng 6 na taon ni Pinoy. Yung bumigat. Nung panahon ni GMA, ni ERAP, ni pangalan nito, ni FBR, wala namang ganyan dun eh. Ngayon ang sinasabi natin, malaki problema natin sa bilangguan talaga Hindi naman matatapos yan Ay, hanggang kailan yung stop dyan? Hanggang kailan ba si Duterte? After 6 years. After ba ni Duterte, wala na yan. Tsaka babata pa ng mga yan, ano? Ngayon, ibig ko sabihin ganito wala naman talaga sa ayos ang kulungan dito Kung ang kulungan dito, segregated sila, tigi-tigisa ng dalawa-dalawa lang sila. Yung mga ginagawa nilang activities, hindi nila magagawa yun. Paano ka makapagbebenta? Paano ka makapagtatayo ng mga sarili mong facilities, ng sarili mong aircon? Kung ang ano nyo para talagang yung parang segregated. Di ba? Dalawa sa isang cubicle ang dating, di ba? Dapat ganon. Mahirap din takasan pagka ganon. Yung kamukha sa Alcatraz, di ba? Nakikita natin sa Alcatraz. Dapat yun ganon na ang sistema ng ating ng ating mga kulungan sa Japan nga daw puro salamin pa Ha? Puro salamin Para kita mo lagi. Para yung gwardiya kita kung ano ginagawa nila. Meron nga raw doon sa siraulo, Amerikano, nakakulong doon. Ang ginawa niya kasi pagka malamig, nagmo-moist yung di ba, yung salamin. Yung salamin. Ang ginawa niya, dinikitan ng ng toilet paper. Di wala makita yung gwardiya. Hindi makita ang ginagawa niya. Doon kahit nakaupo sila sa inodoro, kita sila Ano ginagawa nila di ba? Dapat gano'n na yung rito, sistema rito. Hindi naman kailangan gawing salamin. Ang kailangan dyan, rehas. Ha? Iselda talaga. Yun ang talagang selda. Hindi yung sama-sama sila, yung common. Community yun dun Brigada ang tawag dyan di ba? Hindi kulungan yan dyan pa naman ang daming hindi nadadalaw dyan. Yun ang dahilan para maburyong yung isang yung isang di maghahanap ng away yan doon, maghahanap ng gulo. Kaya kakaroon ng riot, hindi ba? Kung sa bagay, yung cubicle, hindi naman talaga deterrent din yung sa riot, pero mami-minimize. Hindi ba? Dahil dahil mahirap nila magawa yun, yung makapagbenta ng droga. Paano mo kakausapin yun nasa gilid mo namamagitan sa inyo, pader. Hindi ba? Dapat ganoon ang gawin nating sistema ng ating kulungan. Hindi yung dito bahay, apartment ang binibigay Kondo. Ang tawag pa nila ano daw yung kubo. Hindi mo pala kubo yun. Kubol, kung tawagin. Kondo yun. Oo. Kompleto. Yung labas lang, pangit. Oo. Pagpasok mo sa loob daig pa yung bahay mo. Saka ang nangyari, protected sila ron Bakit? Dito hindi na tayo hulihin. Bakit? Huli Bilanggo na tayo. Paano ka pa huli? Huli ka na nga. Ano tayong kakasuhan? May kaso na tayo. Di ba? Nakakulong na nga tayo. Yun ang katwiran nila talaga. Totoo Saka yun. yung pari doon, Para magawa nila yung yung nagagawa nila yung gusto nila, matatalino rin no? Ano ka nga naman kakasuhan kung life sentence. sentensyado ka na? Oo, paano? Huli nga kami. Hulihin niyo pa kami. Pati yung pare, nakuha nila simpatya. Pero Yung pare si niyo. Father Olayo. Alam mo yung pare, talagang gano'n niya. Meron nga yung yung pare yung katulong, yung kasambahay. Yung kanyang amo nasa abroad. Tumawag yung amo, sabi niya rin sa kanyang kasambahay, ay Inday, yung aso natin si Papi, dalin mo sa bahan at pabinyagan mo. Nagpadala ako diyan ng ng $300 para ipambayad mo sa binyag. Ganun po, sige po.
Abay kinabukasan nagpunta yung yung kasambahay sa pare sa simbahan. Dala-dala niya si Papi, yung aso. Sabi niya dun sa pare, Father, pabibinyagan ko po sana itong aso. Ano? Sabi nung pare, Iha, hindi mo ba alam na ang binibinyagan lamang ay tao, hindi aso? Ganun mo ba? Sabi ni Inday. Ganun nga, Iha. Paano yung yung $300 na pinadala ng amo ko? Sabi, ba't hindi mo agad sinabi? Sabi nung pare, nakatoliko pala yung aso mo. Ganyan talaga pare. Hindi ba, ang sabi ni President Duterte, ito anyang pondo ng PAGCOR, yan ilalaan natin para ipantulong natin sa mga mahihirap na magpapa-hospital. Sa gamot, hospital. Di ba yun ang primary yan? Na sinabi ni Duterte na magiging function ng kwan. Yun nga, na-interview pa natin dito si Arnel Ignacio, di ba? Sinabi niya rin yun. Ngayon, mga kaibigan, sumagot dyan. Ito si Oscar, si Oka Palaka. Oscar Cruz. Kasi Oka Palaka. Kasi yung kokak ng kokak yan nang wala sa lugar Ang sabi niya, napakasama naman. Na yun ang galing sa pasugalan Siya nating ipantutulong at ipangkakawang gawa. Abay, may katok na si Oka. Oo. Mga kaibigan. Masama daw po yun. Yun naman ang talagang purpose sa charter ng PAGCOR. Na kuwan din yan gamitin din yan sa charity. Di ba? Sa mga ganon. Related na kuwan. Ngayon, ang sinasabi ko, may instance Natatandaan niyo ba na si Cardinal Sin nga mismo nagsabi na hindi masama yung pera pag itinulong mo sa simbahan? Nung tinulong sa simbahan yan, di ba? Nung una, galit siya Sabi pa nga kahit sa demonyo galing. Di ba? Kung ibig sabihin, yung demonyo masama. Pera nun. Yung ba nakalimutan ni Kwan? Nakalimutan ni Christian. Yung nga sinasabi ko sa inyo dito, ganun ang rito Ang mentalidad ng mga masisiba sa pera na walang prinsipyo. Yung hindi marunong manindigan, hindi tinitignan kung yung isang bagay maikukumpormiso mo ang kapakanan ng marami at kapakanan ng bansa mo. Marami kasi rito sa ating mga Pilipino, napakadaling i-corrupt niya, kayo maniniwala dyan. Yung sigawan ng China. Ilaban sa China. Ano gagawin natin? Sige nga. Tignan mo muna yung paligid mo bago ka dumakdak. Kasi napakaraming kumikita rito sa pamamagitan ng produkto ng China di ba? Sino ba tumatangkilik niyan? Ngayon, pati customs, mga kaibigan, sino papayag sa'yo? Sino makikisama maging makabayan sila para ipagtanggol ang bansa nila laban sa China? Itong mga nasa customs, papayag yan? Sasali yan? Manindigan laban sa China? Ipagtanggol ang bansa natin? Hindi sasama diyan sila kumikita Iba nga, nagpapasok pa ng mga inchik Di ba? Yung immigration? Mga kaibigan, yung immigration. Paano na yung human trafficking ni Ahon? Pag nagkataon. Nandun pa nga, binabalandra pa yung litrato, nandun siya sa opisina nung bagong commissioner Dito natin malalaman kung anong klaseng commissioner ito Kaya sabi ko sa inyo, bantay-bantay tayo sa mga naia-appoint ni President Duterte kasi hindi mo maiwasang mapasukan yan Hindi ba? Hindi magtatagumpay ang kanyang gobyerno kapag napasukan siya ng mga Freddy Aguilar. Hindi ba? Paano yan? Mga kaibigan.
Yung palang ano, no, yung gustong posisyon ni Freddy talagang hindi ubra. Kasi yung palang board ng NCCA ang nag-elect ng kanilang magiging chief. Chairman. Oo. Pinaka-head. Mm-mm. Oh, yun nga. Hindi naman siya member kahit hindi pa naman siya member, di ba? maliban lang. Hindi ako interesado riyan eh. Alam mo saan ako interesado? Marinig ko pinag-uusapan nila sa likod ng publiko. Nag-uusap-usap yung mga nakaupo na ron na tungkol kay Freddy Aguilar. Hindi ba? Eh siguradong nagtatawanan yun eh. Hindi ba? Oo. Nagtatawanan, buwisit, di ba? Napapailing. Buwisit pero nagtatawanan. Isipin mo, pamumunuan tayo nito mahaba buhok. Eto na lang, hamunin mo si Freddy Aguilar. Unang-una mong gawin, magpagupit ka. Oh. Ba't ayaw magpagupit niyan? Yun. Hindi ba? Yan ba ilalagay mo? Mukhang engkanto. Hindi ba mukhang ano ito eh? Taga Isabela kasi. Kamuruha. Oo, kamukha. Caridad Sanchez eh. Hindi ka mukha ni ano, kung tapay. Yung lumalabas na... What? Akala ko ba si Vance Hernandez ang kamukha niya? Vance Fernandez ba yun? Ano ba papilido nun? Yung Vance Fernandez, oh, yun yung house yaw. Hindi marunong sumulat yun. Akalain mo nasa Malacanang. Ha? Nagbabayad sa periodiko parang si Ligayang Brua. Mahilig talaga itong mga ito sa kwan eh, no? Iisa periodiko. Oo, mga Sus Mariosep. Hindi, saan ba tayo kanina? Nasaan ba tayo? Ando sa ano, kay Cruz. Kay Oscar Oh, Cruz. yan, si Oscar Cruz. Oka Binabanatan niya nung isang beses Si Arnel. yung Pagcor. yung pagtulong na ano na iniisip ni yung Yung perang kikitain. yung intensyon na gustong gawin ni Duterte na yung pera ng Pagcor gamitin sa Health ano services. sa health. Oh, yung kinokontra ni Oka Palaka. Cruz. Masabi lang, ano? Samantalang si Cardinal Sin nga na nagsabi, naalala ko pa yun eh, na kahit sa demonyo raw galing yan, basta itutulong, okay yun. Pwede yun. Oh, mga kaibigan. Ganyan ang klase ng tao natin ngayon, yung ano, galit sila. Halimbawa, yung mga galit kay Marcos, kunyari. Kay Marcos, galit sila. Pero sa pera ni Marcos, hindi sila galit, ha? Ang daming yumaman sa pera ni Marcos sa panahon na wala na si Marcos. O, di ba? Gaano karami? Si Andy Bautista lang ng Comelec. Yumaman din yan, eh. Si Danding Kowang ko na lang. Hindi, yung kasama talaga yun, eh. Yung mga nagpanggap na anti-Marcos, galit kay Marcos, eh. O katulad niyang mga human rights victim na sinasabing binugbog ni Marcos. Galit sila kay Marcos pero gusto nila yung pera ni Marcos makuha. Hindi ba? Sila kukuha ng pera ni Marcos. Ganun po yun eh. Ngayon, ito, maraming ganyan sa bansa natin ngayon. Kaya delikado na si Presidente Duterte mapaligiran ng mga walang yan tao. Yan yung sinasabi natin eh, hindi yung puro tayo pure na lang tayo ng pure. O pag kami narinig ka, hindi lahat ng kumontra dahil ayaw nila kay Duterte. Dapat din sinasabi natin kung ano yung mali. Ha? Kasi po hindi magiging malusog ang demokrasya pag wala yung pumupuna. Halimbawa, kamukha yung House of Representatives. Di ba nagpunta sila kay Duterte? Ang gusto yata nilang mangyari makisanib yung Liberal Party sa sa PDP laban. Magkukuan Coalice. tactical alliance na naman. Coalition ang tawag doon. Ang sabi yata sa kanila ni President Duterte, hindi, manatili kayong oposisyon. Ikaw ang maging majority leader. Bakit sinabi ni Duterte yon? Kasi po, pag nakipag-coalice yan sa Liberal Party at ang administrasyon, asan ang demokrasya? Papatayin mo yung demokrasya. Yun ang kahulugan kung bakit
tinanggihan ni President Duterte na makipagkowalis kasi mawawala na eh. Sabi niya kay SB, kay Belmonte, ikaw ang minority leader. Oh, di ba minority leader ka? Oh. Ibig sabihin, meron pa rin demokrasya pagka ganon. Tsaka alam niya yung tama kasi naging congressman siya. Alam Tama. niya kung yung... Di ba maganda yon? Oo. Yung Tama lahat to ng branches ng government, pinanggalingan niya. No? hindi nakasama eh. Yung mga walang utak, ang iisipin, tingnan mo to, lumapit na nga eh, yung tao. Hindi o ganun. Hindi o dapat ganun na gumana ang gobyerno natin. Dapat ang gobyerno natin, meron talagang kontra. Lagi may kontra kasi hindi mo makikita ang totoo pag walang kontra. Para may Pag puro tama sinasabi siya, puro palakpak ang sinasabi siya, niloloko ka na niyan. Wala kang tunay na tagahanga doon, mga mang-uuto. Ang gagawin niya yan, papalakpakan ka, magnanakaw. Basta pumapalakpak sa'yo, okay. Ganun ang mangyayari niyan. Wala nang magiging yung fiscalizer. Ngayon, kung sasabihin ni Dilima, siya yung fiscalizer, hindi ka fiscalizer. Iba naman yun. Fiscalizer ka. Oo, nanggugulo yun. Ha? Ito mahilig ito sa fix eh. Subukan ninyo, kausapin ni Duterte yan. Tignan ko kung di lumipat kay Duterte yan. Oo. Walang hiya yan eh. Di ba? Ang gusto lang niya, pakinabang eh. Doon sa panahon ni Pinoy, ganun din yan eh. Di ba? Ngayon, bakit siya nagtatatalak labang kay Gloria? Samantala si Gloria, in-appoint din siya. Nung una, malambot siya kay Gloria. Mabait si Gloria. Mga kaibigan, nung una, mabait. Ngayon tutol siya rin sa desisyon ng Korte Suprema. Oo. Di ba? Mali pa sinabi. Di ba? Ano Kaya sabi? kinantsawan sa nila, Nani Perez, hindi mo naintindihan constitution. Hindi raw trier of facts ang ang Korte Suprema. Hindi naman yun ang ginawa ng Korte. Binigyan ng interpretasyon yung Decision. sinasabi yung mahina ang ebidensya. Sinabi ng Hindi. Sandigan Bayan. At saka ako, ang nakikita ko dun sa Korte Suprema, yung sinasabi natin na bakit hindi nyo nilitis? Kung talagang supisyente ang ebidensya ninyo. O saan sila di sa ebidensya tumingin. Hindi ba? 21 pala ang mga humarap na testigo. Yung testimony, wala ni isang Nagtuturo. nakapagturo kay Gloria. Wala eh. Hindi, tumistiguro. Alam mo kung sino? Si Amelita Animal Tolentino. Ay, nako, yung estafa ang case. Ang daming kaso nung animal na babae na yun. Ayun Inapoint ni Pinoy yun. Nakakalimutan ko itanong pala kay Chairman Morato yung kahapon. Walang hiya yun, di ba? May mga kaso yun. Estafa ang kaso. Kahit lumabas na yun, nung inapoint yun, by dead ma si Pinoy. Walang hiya itong mga gobyernong ito. Hindi ba? Amelita, dating judge yun eh. Hindi ako nagkakamali sa Laguna eh. Naging judge yun. Nakalain may appoint mo ron eh. May mga estafa case yun. Standing ha. Yung mga kaso niya. Ang balita nga, may warrant of arrest pa eh. Pero, Nakita ko yung record eh. yung sinabi naman ni Erap, mamaya pag-usapan natin tungkol din sa kaso niyan ni Gloria. Di ba? Pareho daw sila. Ni Pero Gloria. sila mandarambo. Mamaya natin. Medyo magandang pag-usapan yun eh. Para bang ibig sabihin ni Erap, wala rin naman akong ginawang plunder eh. Sige ho, mga kaibigan, eto yung casino, merong bago na itatayo. Ito yung matagal na ho naming pinag-uusapan. Matagal na kami nagbabalitaktakan tungkol dito at maging sa ating kolum sa dyaryo. Yan tungkol sa Army and Navy Club. Isa po yan sa pwede nating itampok mamaya sa ikalawang bahagi po ng ating palatuntunan. At saka ito mga pagpapanggap ngayon ni Erap Estrada na nagmamaskarang siya po Walang kasalanan. naglilinis. Ang nililinis niya, yung sarili niyang inodoro na siya mismo dumumi. Mga kaibigan, hindi naman masamang i-plus mo yan eh. Kaya lang, natatakot siya eh. Mga kaibigan, dito halata mo ang pagkabahag ng buntot ni Erap.
Kasi ang daming mapupulgar na eh. Itong Army and Navy Club na ibinenta pala ito, o tama, ipinaupa, sabi nila pinaupa. Wala naman silang nilalabas na papel eh. Dapat yan, ipinakikita ninyo yung papel. Yung sa kanila, salita lang eh. Pinaupa ko niya dito, ito naman ipinaupa sa isa pang private. Pareho silang private, nag-upahan sila. Parehong hindi kanila yun. Kasi yung property ng City of Manila, yung Army and Navy Club. Dati pa natin sinasabi yan, ba't nyo tatayo, ba't nyo kinibayan? In the first place. Kasi yan eh, ano yan, landmark yan eh. Historical landmark yan. Historical site. Di ba may ano na yan? Merong certification ng ano. Kahit ano pa itayo mo dyan. Lalo casino itatayo mo. Oo. Katabi ng museo Batang yung pambata. pamuso. Matagal na natin sinasabi yun. At yung katabi ng embassy. Isipin mo, di ba? Yung historical landmark, isipin mo yun. Alam, nagpupunta ho kami dati dyan eh. Sa Army and Navy Club. Napakaganda niyang ano na yan. Yan ang magpapagunita sa atin sa nakaraan eh. Hindi ba? Alam mo yung flooring niyan, puro nara yun. At ito may nagdemanda riyan, di ba? May nagreklamo pero wala nangyari. Dahil nga, ito si ERAP, kasabwat ito ni Noynoy eh. Sa lahat ng katarantaduang ginawa ni ERAP, yan po, kinonsinti ni Pinoy. Yan katulad yung Army and Navy Club. Ito raw pala kasing casino dyan sa pavilion, magi-expire na kontrata niyan. Meron pa ngang litigation yan hanggang ngayon eh. Sino may-ari nung pavilion? Lumalabas na may-ari, di ba ito si Gatchalian? Hindi ba? Umuupa dyan yung casino. At saka ang pinambili ni Gatchalian dyan, pera din ng Pagcor eh. Dahil yung advance payment. Di ba? Naihingi niya ng advance, yung pinang-advance niya, yun ay binayad niya eh. Sa binila ng hotel eh. Hindi naman pera niya sa bulsa niya eh. Ganyan yan eh. Kasi yung si Gatchalian, dami ni ERAP yan. At kaya naniniwala tayo na yung waterfront na nagpapatakbo, pangalan ng kumpanya, Waterfront, dyan sa Manila Pavilion, na kumpanya rin ni Gatchalian, si ERAP may-ari rin yan eh. Kasosyo niya lang yan eh. Sosyo laway. Silang pareho. Puro ano yan, puro ginagamit ni ERAP eh, yung kanyang impluensya. Katulad ng ito ngayon, itong Army and Navy Club. Ngayon pa lang lumalabas, naglalabasan na ang baho. Ang sabi ho ni Andrea Domingo, yung bagong chairman ng Pagcor, nagtataka nga siya, bakit pinayagan niya ng kanyang pinalitang si Bong Nagyat na ika nga po kumita rin kay Genuino. Bakit pinayagan yan? Nagtataka si Andrea Domingo. Kasi ayon sa batas, sabi niya, ang pwedeng gawin ng Pagcor, pwede kaming umupa sa lupa directly kung sino may-ari. Ibig sabihin, marami kayong matutuklasan paglabas ng baho nitong Army and Navy Club. Alam niyo kung bakit? Naging kalakaran sa panahon ni Bong Nagyat yung pag-upa ng mga property na nilalagyan ng casino at saka arcade na slot machine arcade. Ang tawag doon arcade eh. Ng mga basta sugalan ng casino. Naging kalakaran yan, umuupa sila ng mga property na hindi naman direkta dun sa may-ari ng property. Ano sila Katulad nitong Army and Navy Club. Ang may-ari niyang lupa property yan ng City of Manila. Pagkatapos, ang ginawa ni ERAP, ipinakontrata raw niya. Ayon sa kanila, kontrata daw yan sa isang kumpanya.
Ako, kung di ako nagkakamali, makikinabang at nagpapatayo niyang hotel, kunyari niya casino, itong si Simon Paz, yung inchik na mayabang, at saka ito si Kim Wong. Magkasosyo yan. Kasi yung dating Army and Navy Club, may restaurant dyan eh. Anong pangalan ng restaurant na yun? Yung native, yung restaurant. Basta lahat ng adjacent niyang Army and Navy Club na yan, mga kaibigan, tinayuan niya nung panahon ni Atienza. Ang may-ari, si Kim Wong. Si Kim Wong ang direct, tsaka to si Simon Paz. Dalawa sila. Kaya lumalabas ngayon, sila yung nag-usap dyan. Dahil ito si Kim Wong, nagpondo rin ito sa kampanya ni ERAP. Kami po magbabalik pagkatapos lamang ng ilang mahalagang mensahe mula po sa ating himpilan. Huwag po kayong alis. Sa ating pong pagbabalik, tayo po'y sabayan ng mapapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi nung minsan, parang nagagalit yung babae sa'yo. Pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka. Tira mo ka ako yung si Percy ka. Magaling talaga. Talagang kaka ko. Maganda ka makiharap sa tao. Congratulations. Babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Tayo po ay nasa ikalawang bahagi sa pagtatanghal po ng ating palatuntunang Lapid Fire. Napapanood tayo sa 8 Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7. At ngayon po'y sabayan ng napapakinggan sa DZRJ Radyo Bandido. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Venari. Ito po naman si Peter Talaslas. Sa mga nais pong tumawag, ang ating pong landline sa ating impilan ay 412-0288. Samantala, ang ating po namang text line ay, ano yun? 0917-798-8910. Yun. Naman po ang inyong pinagkakabalahan sa mga sandaling ito. Samahan po ninyo kami sa Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa
Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Marami po nagtatanong kung bakit daw sa kabila na nadesisyonan na yung kaso ni Gloria Macapagal Arroyo na nagpapalaya sa kanya, desisyon mismo ng Korte Suprema, bakit hanggang ngayon nakakulong pa si Gloria? Bakit hindi pa raw lumalabas o inilalabas ng Korte Suprema yung kopya ng kanilang desisyon? Nung desisyon na nila yon, pagka wala pang alas 5, tumakbo na si Sereno. Tinakbuhan na po sinadya, deliberate. Mga kaibigan, pagkatas may isa pang araw na sumunod, kahapon. Maghapon, hindi rin niya pinirma. Hindi rin na iproseso. May proseso kasi, ilalabas yun, dadalhin yung kopya sa Sandigan Bayan at bibigyan ng kopya yung si Gloria. Wala po mga kaibigan Samantalang, nung desisyon na nila, yung manok nilang si Grace po. Oo nga, manok ni Sereno yun. Diba? Yung manok ni Sereno na si Grace po, kahit araw ng linggo, pumasok sila para mailabas yung desisyon noong mismong araw na yun. Bakit ho dito? Hindi naman ho linggo ito. Yung pinag-usapan natin, Martes yata yun. Di ba? Oo, Martes. Martes po. Martes. Yan ang nakapagtataka. At ito naman si Carpio Morales, ngayong natalo na po yung kaso, mga kaibigan, yung kasukasuan na wala naman palang ebidensya, nagsampa kayo ng kaso, nagmadali kayo. Akala natin magaling itong si Conchita, sino ba hindi may ayaw na mapanagot ang mga nagkakasala, mga nagnanakaw, mga nandarambong. Gusto nga natin maparusahan sila. At kung pwede lang, wag na sila makabalik. Kahit sa Pilipinas dapat ipatapo na rin yung mga yan kung mapatunayan. Ang hirap sa inyo si Gloria hindi naman nakumbik. Ba't galit na galit kayo kay Gloria? Tsaka napansin ko doon sa press con niya. Ikaw ang may karapatang magpakumbik dyan Ikaw ang merong nasa katayuan para gawin yan. Kami nanonood lang Napansin ko doon sa press con niya, hindi na binanggit na bago na-acquit si Gloria, na-acquit na yung 3 co-accused niya, bago pa ito, di ba? Ayun na nga. Sus Mario, paano niya mapapakonvict si Gloria kung acquitted yung co-accused na 3? Hindi pa yun. Ang banta niya ngayon, magsasampa pa raw sila ng panibagong mga kaso. Para saan yan? 6 na taong kayo sa gobyerno. 5 taon yung kinulong si Gloria. Yung ba 5 taon na yun Bakit wala kaming nadinig na nilitis si Gloria? Iniharap sa husgado at nilitis sa husgado. Yung ba sasabihin natin may ebidensya tayo? Gaano katagal ang gusto ninyo? Hindi ba? Depende sa inyo. Hindi ho kayo may-ari ng kapalaran ng mga tao. Ang tungkulin nyo lang, patunayan ninyo ang isang tao nagkasala o hindi. Ngayon, kung hindi nyo mapatunayan after a certain period, dapat talaga yan, dinidismiss ang kaso Isipin mo yung kasong libel, Di ba may memo sila dati dyan within 45 days? Hindi, iba naman yun. Sa pagpapiling naman yun. Sa DOJ lang pala. Ito naman, ang sinasabi ko, kasong libel. Ito libel, walang kakwenta-kwenta ito, Kasi libel, pwedeng nagbubulgar ka, pwede ka i-demanda. Para mapatahimik yung, hindi mo maituloy ang pagbubulgar mo. Para yung mapagtakban kakasuhan ka ng libel, hindi ka na makakasulat ng tungkol sa anomalya ng binubulgar mo. Alam mo pala yan, pagdating pala ng certain period at hindi ka nahatulan, hindi bumaba ang hatol sa'yo sa loob ng certain period, halimbawa 20 years, baliwala na yung kaso Automatic dismiss yun ang sabi sa akin ng isang abogado.
Bawa na Pag hindi archive. natapos ang isang kaso ng libel, hindi ko alam kung ito ina-apply sa lahat ng Kaso. mababaliwala na eh. Yung kaso. Ganon din yung tinatawag, may batas din na right to speedy trial. Isipin mo, ako yung dinimanda ng libel. Ako pa nagmamadali, litisin nyo na ako dahil umakyat na sa husgado Yun namang kalabang nag-file ng libel, yun ang gustong tumagal. Kasi hearing kami ng hearing, hindi sumisipot. Ni anino niya, simulat sa poll, hindi ko nakita. At nung dinismiss na ng hukuman, abay akalain mo. Gusto pa ma-reopen yung kaso. Ma-double jeopardy pa ako. Ayun si Tarantadong German yung hayop na yun. Mga kaibigan, walang yan German yun. Dinimanda ako nung tarantado kasi meron lumapit sa akin na dati nilang empleyado. Hindi ko nga alam kung nagbabayad ng tax yung hayop na yan ngayon, lumapit sa akin dahil dinimanda niya yan sa National Labor Relations Commission. Niluto naman kasi nilagyan yata nitong animal na aliman, mga kaibigan. Natalo yung tao. Empleyado lang yun Nagpunta siya, wala siyang katarungan Nagpunta pa siya sa Court of Appeals, siyempre may panlagay ito. Alam mo naman yung Court of Appeals, kunyari lang yan. Diyan talaga, tindahan yan Tindahan ng TRO, ng kung ano-ano, mga kaibigan. Basar yan basar. Tiyangge. Ganyan yan ngayon, natalo pa rin yung tao. Wala namang pambayad yun Abogado Kawawa nga. naman yun, Empleyadong ordinaryo, nagkagasta-gasta, Yun nangyari sa kanya sa labor. Tinanggal siya ng hindi makatarungan. Sinulat ko yun. Yung kanya base dun sa reklamo niya na inihain niya sa NLRC. Akalain mo, dinimanda ng libel yung empleyado, pati ako. Libelous daw yun, nandun yun sa kaso. Hindi ba? Di sa madalit sabi, kaapihan to ng kababayan natin, di ba? At ang pinabura ng hustisya, yung German. Kaya lang, hindi siya nagtagumpay sa akin. Kasi na-dismiss yung kaso nung sinasampa ulit, yun naman judge, ewan ko, hindi niya raw alam na dismiss yung kaso. Parang nangihinayang kasi na na-dismiss yung kaso. Yung reaksyon niya, dinismiss kasi ni judge. Silang dalawa nung lukalukang, yung piskal. Kasi bawat sala yan, meron naka-assign na persecutor dyan Yan ang dapat pagpapabalasahin ni Aguirre, mga inutil yan, yung mga persecutor na ina-assign dyan sa husgado nanghinay, nag-uusap sila. Kasi dinismiss na. Nag-o-object na i-dismiss nitong judge. Gusto niya, ituloy yung pagliliti sa akin, double jeopardy yun. Bawal sa batas yun Yung ding branch na yun ang na-dismiss ng kaso Nagpalit lang ng judge ngayon itong pumalit na judge, sa galit niya rin sa abogado ko, abay, galit din siya sa akin, pero wala siya magawa. Kasi kakasuhan ko siya Hindi ba? Ignorance of the law yun Judge ka, dapat alam mo yun. Na ang taon, dinismiss na yung kaso laban sa kanya, bakit mo pa bubuksan? Labag sa batas yun. Kung tawagin, double jeopardy. Especially, isang sala lang kayo. Hindi ba? Di ignorance of the law yun. Ignorante ka sa batas. Tapos nagsisisiya siya gusto ng piskal. Ino-objectan niya ba? Pagkatapos sabi niya, hindi, dinismiss kasi nung sinisi pa yung judge na pinalitan niya. Gago rin talaga itong judge na to ngayon siyempre, mapipilitan siya talaga na i-dismiss. Kasi humingi raw siya ng dispensa sa akin. Dahil sa pangyayaring yun, hindi naman daw niya alam. Buwisit ka, alamin mo. Di ba? Di ba may record naman sila? Meron. Doon nga sa parehong sala Computerized naman siguro yung record doon. Oo. Yun po mga kaibigan. Tapos si balik tayo kay Gloria.
5 taon yung kinulong eh. Walang paglilitis eh. Paano gagawin natin doon? Kahit gusto namin siyang maparusahan, hindi na namin kasalanan eh. O kita mo pagkakaiba nila doon sa kaso Sila ni pa Era. gumagawa ngayon para makasumimpat siya yung tao kay Gloria eh. Kagagawan pa nila eh. Kay Erap, within 6 years, nahatulan siya eh. Diba? Oh. Eh, eto si Gloria, within 5 years, walang pagdinig, oh. Wala. Paano mo hatulan yun? Diba? Di sana, sinabit nyo na lang sa poste si Gloria. O kaya, gumawa kay Manikin. Oo. Kamukha ni Gloria. Mga kaibigan, no, anong katarantaduhan itong pinagsasabi na ito ni, Morales. ni Morales, tsaka anong kalukuhan niyang ginagawa ni Justice Sereno? Ba't mo iniipit yung desisyon? Samantalang kierap, nagmamadali kayo. Baka naghahanap talaga ng asunto si Sereno Oo. para mag-pitch, no? Mabigat yan. Oo. Gusto niya, gamitin niya raw. Yun ang balitang kumakalat, ha. Gustong bargainin akala siguro ni Sereno, si Duterte, tsaka si Pinagpareho lang, na pwede nilang kuhanin. Takutin. Yun, ganun eh, ano? Para makuha yung gusto. Ano naman ang gusto ni Sereno? Sila namumulitik eh. Pinupolitikan nyo yung kaso eh. Ang gusto raw na mangyari niyan, si Sereno, makakuha siya ng assurance. Alam mo, Kay Duterte na assurance na hindi siya mai-impeach katulad ni Corona. literally, tamang-tama yung salitang obstruction of justice eh. Oo. Justice yun eh. Oo. Ilo-obstruct dyan justice. Ayaw niya ipatupad eh, yung desisyon eh. Tama. Ganun lumilitaw yan. Kaya ako sigurado ko ngumingiti lang yung abogado ni GMA Nako. pero meron Nag-iipon gagawin sila yan. ng kasalanan nila. Hindi kasi ito si Reno, pero nakatikim na maging justice yan, alam mo naman na ang mga decisions nila talagang questionable, yung mga previous decision prior to this case ni Gloria Arroyo. Halimbawa, yung kay Singson, yung anak ni Chavit Singson, sa batas po, tumakbo yun eh. Pinayagan ng Comelec yun eh. Gago yung Comelec na yan nung panahon ni Brillantes eh. Walang hiyayang. Kahit naman ngayon eh. Ngayon ano ginawa nila? Merong nag-file ng petisyon na i-disqualify yung anak ni Chavit Singson, si Ronald. Para i-disqualify dahil ang basihan siya'y convicted. Kasi sa batas, bawal tumakbo yung convicted. Ang ginawa ng Comelec, pinayagan na makatakbo. So, yung pong, yung petitioner tumakbo sa Supreme Court para i-apila yung kaso. Ngayon, kinatigan ng Supreme Court eh. Pwede raw tumakbo si Singson, tsaka hindi raw masama yun. Yung mere possession ng droga raw, hindi raw immoral. Kasi po, ang nakalagay sa batas na kaya dun sa ipinagbabawal ko mandidato o humawak ng pwesto yung mga convicted criminal, nakalagay doon, ipinagbabawal ko mandidato ang mga nasintensyahan na hatulan sa kasong kriminal na may kinalaman sa kasong moral turpitude, involving moral turpitude. Tsaka nahatulang ka ng parusang kulong na 1 taong pataas. Ganun yung kay Chavit eh. Sa anak ni Chavit. Ganun din yung kay Erap eh. Pero ito dalawang to, pinayagan ito. Pareho. Ng Comelec, kinatiga sinang-ayunan ng Supreme Court na tama ang Comelec doon. Bakit yung kay Halusos hindi? Tignan ninyo yan ha. Si Ronald Singson, walang pardon yun. May pardon ba yun? Wala. Walang pardon yun. Sinerve niya yung niya. Di ba? Sentence niya. Alam nga naman pinardon siya nung governor doon sa Kwan. O yung administrator ng Hong Kong. Di ba? Wala eh. Mga kaibigan, tignan ninyo yun. Kaya, yan si Sereno, takot yan.
marami siyang ginawang multo. Ha? Diyan sa Supreme Court. Ang ginagamit niya ngayon, ito si Gloria. Para maging leverage niya na makakuha siya ng assurance mula daw dito. Yan ang usapan, ha? Usap-usapan yan. Na ito daw, si Sereno, gusto makakuha ng assurance muna bago niya bitawan yung kaso ni Gloria. Nagpakita lang siya ng good faith. Kung sa bagay, nag-oppose siya dyan eh. Hindi naman siya Pero, wala siyang karapatang ipitin yan. Parang nagmaktol siguro dahil hindi nanalo yung Nabuisit. niya. Ngayon, yung ginawa ninyong masama, bumabalik sa inyo, nakita niyo? Yung ginawa ninyong masama sa ibang kaso, magiging masama ngayon sa iyo. Ngayon, personal mo na yan. Huwag mong personalin yung kaso dahil decision yan eh. Ilabas mo yan. Ngayon, ginagamit daw itong leverage para makakuha siya ng assurance kay President Duterte na siguro tatakot siya, baka may magpa-impeach sa kanya. Lalo na magagaling na abogado nakapaligid ngayon kay Duterte. Tama, hindi katulad nila, no? Oo. Ayan po, yan ang sinasabi ko. Oo. Lalo na sa panahon pala ni Duterte, marami pala magre-retiro ng mga associate justice. Majority pala dyan, magre-retiro na. Kaya ang mag-a-appoint na mga kapalit, ito nang si Duterte. Yan. Diba? At saka tignan mo, gaano katagal ang tagal niyan. Tagal ang termino niya. Yan ang pinagyayabang ni Pinoy 18 years siyang magiging Chief Justice. 18. Tignan mo yan, ha? 18. Bumagsak sa neuro yan. Oo. Ha? Bumagsak ko yan eh. Kaya yung neuropsychiatric examiner na nagbagsak kay Sereno, pinatanggal niya eh. Dalawa yun eh. Oo. Hindi niya ni-renew yung kontrata. Tinanggal yun, mga kaibigan. Ha? Dapat pahanap ni President Duterte yun eh. Tsaka ni Gloria. Ipahanap ninyo yung nag-neuro test, nag-conduct ng neuro test at nagbigay ng opinion sa result ng kanilang test kay Sereno. Hanapin ninyo yung dalawang yun dahil ang balita bumagsak yan sa neuro psychiatric examination kasi lahat ng appointee sa Korte Suprema dinadaan niya sa neuro. Hindi lang yata Korte Suprema no? Oo. Lahat ng sa judiciary. Lahat sa judiciary. Yung pahanap ni Gloria, mga kaibigan. I-google mo na. Ito naman si ito naman si pangalan, Ombudsman Carpio Morales. Bilib na sana kami sa iyo. Pero nawala pagkabilib namin kasi namimili ka. Sobrang Hindi Garapal na yan. Hindi siya nahiya, Hindi naman siya takot kasi may relasyon siya kay kay President Duterte. Pero naman By affinity. Pero palagay ko naman, walang yun. hindi naman na i-impluwensya si di ba ang suspecha nga in-impluwensyahan pa ni Duterte itong Supreme Court. decision ng Supreme Court. Paano niya impluwensyahan? Hindi naman siya Hindi, kasi meron siyang statement. Sympathetic siya kay Gloria sa yung kalagayan ni Gloria noon. Kaya ina-assume nito mga to ng mga nagsasalita na kesyo Siyempre, yan yung sasabihin nila, impluwensyado. Kasi akala nila, si Noynoy at saka si Duterte pareho. Yung statement naman ni Duterte sa kay Gloria, bago nangyari yan, based naman doon sa pagiging abogado niya. Ande, tsaka ito, makikita ninyo, ang Supreme Court tumitingin sa kaso kung pwede silang magpa-impluwensya. Sila lang ang gumagawa niyan eh. Pagka may meron silang pabor na gustong kunin, doon sila nag-i-impluwensya ng kaso eh. Di ba? Yung may pabor, nakapalit, nakukunin. Katulad nito si Sereno ngayon, gusto niya makakuha ng assurance. Yung mapapakinabangan nila. Makikinabang sila. Mga salita ni Sereno kay Duterte, dapat pairalin niya ang rule of law. Yan na. Ngayon, hindi niya piniiral eh. Oo. Diba? Baliktad eh. Nilamon niya yung sinabi niya,
Ay, naku So po. yan po mga kaibigan ha. Abangan natin, tignan natin kung itong araw na ito may kahihiyan si Lourdes Sereno para bitawan na yung Oo. bitawan mo na yung desisyon. Pagka yan ilang araw. 5 taon nang binuro nyo yan doon sa ginawa nyo Tosino si Gloria Oo. ron ha. Pwede bang abangan siya doon sa bahay niya? Siya lang ang chief Para justice. papirmahin. Siya lang ang chief justice na gumawa niyan. Kami Walang ho, chief justice na gumagawa ng ganyan. lalo ako, hindi ako maka-Gloria. Mga kaibigan, ako'y maka-rule of law. Kung ano yung sinasabi ng batas, kayo lumabag sa batas Kayo lumalabag sa batas yung gusto namin, hindi naman nasunod. Kasi wala naman kayong ebidensya. Hindi naman niyo ginawa yung tungkulin ninyo para kayo maghain ng karampatang kaso na sapat ang ebidensya ninyo na kaya ninyong pagtibayin ang inyong mga ebidensya. Di ba? Matitibay para maparusahan ng isang nagkasala. Wala kayong ginawa Ha? Nagyabang lang kayo sinunod lang pala ninyo yung kapritsyo ni Noynoy Ha? Dahil sa Hacienda Luisita. Dapat managot din itong mga animal na ito sa kaso kay Justice Corona Sipo namatay yung tao. Maraming pinatay si Noynoy Angelo Reyes. Maraming pinatay sa atake sa puso. Di ba? Mga, Si Manuri, kung di nga itakbo agad sa ospital. o di ba kahapon, sabi Oo, niya. Di ba? kinakwento niya, di ba? Inaabot siya, napakinggan niya sa radyo, At nasa saka, kotse siya. alam mo, mabigat yan. At ang masama, hinospital arrest siya, alam na alam mong inoperahan. Alam na alam mong totoong sakit yun, hindi yun sakit-sakitan. Yan kay Gloria, maring hindi totoo yan. Kita mo, wala na yung Galing na siya Saka nasa yung liig kay niya. Gloria, magiging masamang president yan. Ibig mo sabihin, pwede niyong ipitin ng release order. Komo kayo, Hindi Korte pabor. Suprema. At saka kayo may kasalanan kung bakit nawala ng balor, nawala ng ngipin, nawala ng kapangyarihan ang kasong plunder. Di ba? Pangalawa ng blunder yan Dapat ang kaso nyo blunder. Kaya ngayon na mahirap. Si Gloria ang kaso, kinasuhan sa plunder. Kaya ngayon na mahirap, wala kasing pwedeng sumita sa Supreme Court. At saka ito si Morales, ang kaso mo, hindi plunder nga. Blunder naman. Hindi ba malaking blunder yan? Yung akbayad, Ayun namang akbayad. Talagang mga bayaran yun. Di ba? Nagpapail ng kaso, nagpapabayad sila, may kapalit yun. Ako, nagpapail ng kaso, walang kapalit Kaya lang yung may mga tao talaga dyan na sadyang walang utang na loob Talagang mga manggagamit lang Kung makikinabang sa gagawin mo, magagamit ka nila. Kasi kasang-ayon nung kanilang pakinabang. Maaayon sa gusto nilang maging pakinabang. Kaya kung ako si President Duterte, pasasara ko na yung landfill na tinatayo dyan sa Ubando. Kawawa naman yung mga tao dyan Nag-iiyakan Ay, nako, si Gina Lopez na makakaway Ayan, niya. nga pala. Naku, manawagan na tayo kay Gina Lopez. Nakagalit si Duterte dyan sa ganyan mga basu-basurang. Yari siya kay Gina. Yung sumisira ng kalikasan. Oo, Diyos ko. Saka pumapatay sa kalikasan natin. Ay, nako. Yan palang Ubando landfill na yan Marderer yan. Oo. Tsaka alam mo ba sa Ubando, Marderer ng kalikasan. Kalikasan. sa Ubando, mataas magbahari yan. Hindi nga dapat may landfill na dyan Diyan nagsasayaw yung mga gusto magkaanak. Oo. Ang daming basura. Paano ka magkakaanak yan? Kahit anong sayo mo yan, kahit anong dasal mo, masisira. Kaya Dahil tama dyan sa yung ginagawa landfill ng na mga taga-Ubando Labanan nyo yung landfill. Tumawag-tawag kayo dito sa amin. Ay, mag-text kayo. Baka Mag-text kayo. kayo. O, Yung sa- 0917-798-8910. Yung mga taga-Ubando. At Oo. saka yung mga may kinalaman dyan. Ha? Nananawagan kami sa inyo. Dito sa programang to ni Percy Lapid. Oo. Tawag nyo yan. O text ninyo. Sara na yung Ubando landfill na. O kaya Huwag nang pumunta buksan sila, yan. pumunta sila rito. Gusto para buksan magpa-interview. Gusto mabuksan.
wag nang buksan. Isara natin. Di ba? Ipasara natin yan. Pumunta kay Gina Lopez, hindi kayo mabibigo dyan. Tignan ko lang kung pakinggan niya si Freddy Aguilar. Di ba? Mga kaibigan. Si Freddy Aguilar environment hazard yan. Aba, kung mo gagawin sa Paano magpo-promote siya ng environment? Itsura pa lang, environment. Hazard na yan. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8 TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Noon, ngayon, at kailanman, ang musika ay patuloy na sumasalamin at nagbibigay inspirasyon sa ating buhay. Musika, noon at ngayon, mga awiting nagbigay kulay sa ating buhay noon at siyang patuloy na nagbibigay ng pag-asa hanggang sa ngayon. Musika, noon at ngayon, ihahatid nila The Soul Man, Lloyd Umali, at Miss Saigon, Ima Castro, Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Hindi ka lilimutin mula noon hanggang ngayon. Ugaliing kumain ng gulay at prutas araw-araw, pampalakas ng resistensya at pampahaba ng buhay. Maligayang buwan ng nutrisyon mula sa 8 Trimedia Broadcasting Network. Ang paghahayag sa tunay na kalagayan ng bayan. Ano nga ba ang adhikain at nais gawin ng bagong administrasyon para sa ikauunlad ng bansa? Tunghayan ang kauna-unahang State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa July 25, 2016. Sabay na mapapakinggan sa DZRJ 810 at mapapanood sa Cable Link Channel 7. Hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. The Doctor is on air dito sa Klinika On Air. Usapang pangkalusugan, mga wastong paraan upang sakit ay malunasan. Ihahatid ang tamang gabay sa pangangalaga ng ating katawan. Klinika On Air. Samahan si Dr. Ray Salinao Jr. tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Klinika On Air dito sa DZRJ 810.
Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Si Tito Soto po, mga kaibigan, no? Abay, sabi ho niya, panoorin niyo muna yung Itbulaga. Manood kay Itbulaga bago niyo ako hatulan. Kasi ito'y, iniimbestigahan siya rito. Inuusig siya rito ng Philippine Commission on Women. Dahil po doon sa kanyang ginawa na pambababoy. Pambabastos actually, doon sa babae na disimulado. Ginagawa niyang disimulado pero hindi niya alam sa sex na siya nagpupunta. Dapat ito kasama ito ni Eli Cruz Ramirez sa programa si Mr. Cariñoso. Nagsigang na ba kayo? Yan ang isama mo. Nagkukunwari ito si Tito Soto naku sus Mario. Eto, kahapon nanood ako yung One for All, All for One. Isipin mo yung matanda na babae na napiling nabunot. Nabibigyan ng premyo. Yung may anak ito nasa Kwan daw dun sa East Timor. Pero mga 16 na taon nang hindi umuwi. May iyaking nanay. Ang gusto nung nanay makarating siya roon. Para makita niya, nakikiusap niya, sabi niya, matanda na ako, anak. Gusto ko makita, di ba? Tsaka mga anak mo dyan. Worker doon yun pero hindi niya alam, baka wala na ng passport, yun na yata naging problema, hindi na makabalik dito. Tsaka nagkaroon na ng pamilya roon. Taga roon yung asawa. Di ba yung segment na yun nagmamagandang loob yun? Nagkakawang gawa. Maganda. Kung si Vic Soto lang. Tsaka yun, bayad naman ng sponsor lahat yun. Wala naman silang sariling pera doon. Pero, kahit ganun pa man, yung si Vic Soto, meron siyang natural na pagmamalasakit. Makikita mo naman di ba? Kasi siyempre, matatangay ka na ng kwento nila, no? Hindi, nung mga pangyayari, para maawa ka rin sa kababayan mo, sa mga malulungkot na kwento. Ang pinagtataka ko, yabang nitong si Tito Soto. Pero doon sa portion na yun, hindi man lang niya naisip na tawagan yung kinauukulan para tulungan yung kababayan nating yun na nasa abroad. Kunyari nagmamalasakit Pero iniintay ko dahil senador ka May kapangyarihan ka. Kung kami magsasalita, yung nanay nun, hindi pakikinggan ng nasa gobyerno yun para lang si Ariel Intong kayo Si Ariel Inton, hindi ka papansinin niya pag hindi ka na Facebook at hindi ka nag-trending sa Facebook. Ang anumang kaso, hindi pakikialaman yung damuhong yan. Umaarte lang yan Hindi naman talaga tumutugon sa problema yan, sa paglutas ng problema. Tumutugon yan pag nagte-trending ang problema sa social media dahil natatakot sila. Di ba? Nabubulgar silang masyado. Ngayon, ganun din doon comment siya ni Hani Hindi ko may bo. Sinabi man lang, sige, tatawagan ko bukas. Pumunta po kayo bukas sa mamaya kakausapin kayo rito kasi ako naman yung senador. Hindi ba pwede yun? Pwede yun Dapat na. Yun ang pagkakataon mo Dapat para
magpakitang gilas ka eh. Walang kapaki-pakinabang tong taong ito. Dapat nga siya nagsalita nun eh. Hindi si Vic siya. Hindi, walang sinabi nga eh. Wala silang sinasabi, nanonood ako, naghihintay akong sabihin yun. Walang sinabi. Si Vic Soto, hindi rin niya in-encourage. Hindi na niya kasalanan yun. Ibig ko sabihin, ikaw, government official ka. Public servant. Ang yabang mo kung makapagsalita ka, senador! Leche! Ba't hindi mo tinulungan yung matanda? Tinulungan nyo sa pera. Talagang bahagi ng programa nyo yun. Yung concern man lang sa kababayan natin, hindi mo alam. Iniisip ko nga, baka ako nakakulong na yung tao ron. Kaya hindi na niya nakakausap ng magulang. Yung magulang, nasa mga huling yugto na ng kanyang buhay talaga namang helpless pag napanood mo walang magagawa ni walang kakayahang Hindi niya alam kung saan siya pupunta para hanapin yung anak niya dahil kung alam niya, alam mo sinagot, pinangutang na niya yun para magpunta doon. Hindi, gusto niyang pumunta. Ngayon, dahil doon sa binibigay lang, makakapunta nga yun. Ang problema ito, saan niyo hanapin? Hindi niya alam doon siya maghahanap Hindi ba na wala talaga sentido común itong si Tito Soto? Ha? Mga kaibigan, sayang ang ibinabayad na tao rito, makita man lang sana nating nakatulong siya sa ganong klaseng tao Nasiyahan na tayo Para na rin tayong naserbisyuhan At naserbisyuhan niya ang isang kababayan natin. Wala Mga kaibigan Mrs., pumunta po kayo doon sa opisina namin, bibigyan po kayo ng referral. Hindi na referral, tatawagan. Ano ba, mahirap bang gawin yun? Hindi naman ikaw ang gagawa. Laway lang, no? Mga kaibigan. Konti lang ang Pilipino dyan. Madaling maano yan Madaling ma-locate Meron tayong, kung wala man tayong embassy ron, meron tayong konsulado sigurado dyan. Maliit na lugar. O kaya yung nasa Indonesia, yun ang papuntahin mo dyan, kung anong bansa yung malapit dyan. Dati kasing part ng Indonesia yung East Timor, di ba? Oo. Ang mamamayan dyan. Bagong bansa lang yan Oo. Kaya madali pang maghanap. Madali i-locate yun. Sandali lang yun. Baka kako kumuha ka lang ng megaphone doon, makikilala ka na Magkakaway ka lang doon, baka makita ka na Hindi ba? Hindi ka mukha kung sa Amerika. Wala na ano ko talaga. Sabi ko, walang kwentang tao parang pala ito. manhead, parang estatwa lang. Hindi ko alam kung may laman ng utak nito, Kung sa bagay, yung utak talaga niyan, may question mark. Plagiarist yan, Di ba? Si plagiarism yan, Nanggagamit yan, Tapos yan doon sa babaeng biktima na nga, kung ano-ano pa sinabi niya, yan tuloy, imbestigahan siya. Yan ang pinakamalaking pagkakamali niya. Yun na rin ang pagkakataon sana na makapagbangong puri siya wala Mga kaibigan, hindi man lang sinabi, sige, huwag niyo nang problemahin yan. Tutulungan namin kayo. Di ba? Una, hindi kayo gagawa. DFA. Hindi ba? Kasi hindi na yun considered OFW Naka-base na ron Hindi mo, wala nga lang siyang ron. East Timorese na ang kung asawa niya East Timorese. Pwede na ninyong pakiusapan yung foreign affairs na sila ang kikilos na ron. Hindi na nga kayo Wala kayong magiging papel kundi tumawag lang Siyempre kayo pakikinggan, kayo nasa gobyerno. Di ba? Request ni Senator Charva. Sayang po ang binabayad natin kay Tito Soto. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito, isa sa mga kontrata ni ERAP, itong Army and Navy Club. Yan historical landmark yan. Historical site yan. Na dapat sana ipinreserve yan. Hindi natin pinayagan na yan basta na lamang
tinarantado ng paganyan-ganyan para pagkakitaan. Yun, isang malaking pagkakamali yun. Pangalawa, hindi natin alam sino ba talagang pinagbilan nito. Ano ba talaga ang nakapaloob sa kasunduan na yan dyan sa Army and Navy Club na itong inutil na Historical Commission at saka yung NCCA tahimik dito. Ngayon ito yan pala ayon sa kanila kasi ngayon binabakbakan na sila Ang tagal na natin, ilang taon na nating pinagsasasabi ito Mga kaibigan, simula nung naupo si Erap, isa yan sa mga katiwalian dyan sa City Hall. Etong Army and Navy Club, pag-aari yan, yung property na yan ng City of Manila. Pinagiba. Pati mga puno dyan, gano'ng karami yun? Mahigit 30 mahigit 30 puno na matatanda pa sa Army Navy Club. Matanda na nga yung Army Navy Club, mas matanda pa yung puno. Yun walang ginawa po ang DENR doon sa panahon ni Pinoy. May reklamo, di ba? Nagreklamo dyan yung mga environmentalist, di ba? Dahil, ba't mo nga naman pinutol yung mga puno na yun? Binigyan ba kayo ng permit? Hindi man lang kayo nag-secure na. Dito sa Maynila, lahat nagagawa ni Erap. Ngayon na lang hindi niya magawa tatakot na siya kay Duterte, di ba? Ito, kaya natatakot si Erap. Ito, lalabas na lahat ito Pinipicture na ito ng isang malaking himpilan Yang Army and Navy Club na pag-aari ng City of Manila, pinaupahan daw ayon sa kanila. Ayon sa kanila, ipinalist nila yung buong yung lahat ng yung complex na yun. Ang pangalan ng kumpanya, Ocean Bill. Ocean Bill. Pagkatapos, ito namang Ocean Bill, pinasablis yung kalahati ng property. Yung kalahati, alam mo kung gaano kalaki yun. 6,500 square meters. Dito ngayon, itong pinaupahan nito ang pangalan ng kumpanya ay Vanderwood. Ito ngayon, mga kaibigan, ang tatayuan itong pinasablis nilang 6,500 square meters o kalahati ng Army and Navy Club property. Diyan itatayo itong casino at saka yung nagpapanggap na hotel. Pero ang talagang pakay yung casino. Bakit? Kasi po tatanggalin na pala yung casino sa pavilion. Ito ang inihanap na maging kapalit, ginawang kapalit. Pero kinu-question, mga kaibigan, sapagkat ang PAGCOR pala, pwede lamang makipagtransaksyon sa pag-upa ng gagamitin nilang mga kasino, pagtatayuan ng kasino, doon sa mismong may-ari lamang ng property. Hindi siya nangungupahan lang. Hindi siya nangungupahan. At pangalawa, gusto mo palang paupahan yan. Bakit ibinigay mo sa pribado? Yun ang tanong. Hindi ba pwedeng umupa yan sa City of Manila? Bakit idadaan pa doon? Gobyerno rin ito di ba? Pwede. Bakit mo ipapaupa sa private? Pagkatapos, yung pinagpaupahan mong sinasabi mo, ipinasablish, ipinaupa rin. Anong kahayupan at katarantaduhan yan? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Eto pa. Di ba ngayon nagmamagaling si Erap? Kunyari, naglilinis. Sa Divisoria. Bakit niya ginagawa yan? Kasi binigyan siya ng ultimatum ni President Duterte. Linisin mo yan, Maynila. Mabantot yan. Ang daming basura dyan. At ayusin mo ang traffic. Ba't hindi magta-traffic sa Maynila?
lahat ng karsada riyan, pinaukupahan niya sa vendors. Siya mismo ang umimbento niyang negosyong yan. Dahil yan, kung ito po beberipikahin ng gobyerno, sisiguraduhin natin na yung kinolekta nila dyan sa mga vendors, hindi nila ipinasok sa City Hall. Yan po, 100% itaga nyo sa bato. Ha? Hindi ho kay General Bato. Itaga nyo lang sa bato. Ha? Na sinisiguro ko sa inyong hindi pumasok sa kaban ng City Hall ang kinolekta nila sa mga vendors na kaya raw nila pinayagan nung una. Di ba yun ang sinasabi? Para mag-generate dahil bankrupt daw ang Maynila. 160 pesos. Ha? Pati parking sa Di ba Divisoria. Ang matibay na ebidensya dyan yung video na nakikipag-away pa siya dun sa vendor, no? Sa upa, di ba? Na TV yun, ha? Upa, pinag-uusapan doon. Nakikipagtalo. Mababanaan yan, sabi ni Erap. Di ba nag-away pa sila? Sa TV, no? Katapos, ang nangungulekta, private, entity. Yung nasa, ano ba yun? Nasa Santo Niño. Santo Niño Consultancy ba yun? Santo Niño de Puñeta. Paano nagkaroon ng personality yan na mangolekta para sa City Hall ng Maynila? Hindi, ginamit nila yun. Para franchise niya yan. Hindi, para kunyari, hindi sa kanya napupunta. Ginamit nila yun na, nakumot para hindi malaman ng tao na siya kumikita ron. Tsaka sila Arnie. Ha? Mga kaibigan. Ngayon, naglilinis-linisan si Erap. Lumalabas pa, sinisisi pa si Duterte. Pinilalabas niya, wala nang hanap buhay itong mga to. Kasalanan ni Duterte, dapat sila sumunod. Gago pala kayo eh. Sino may sabi sa inyong palagyan nyo yan? Ngayon, ayaw niyang akuin siya nagpalagay nun. Tingnan, babasahin mo yung mga bayad na si Rodel Clap-Clap. Dapat Clap ang apelyido niyan eh. Mahilig sa palakpak yan eh. Yan o, mga kaibigan, pati mga park, karsada yan eh. Natandaan ninyo yung palaya, nung isara yung Quinta Market, at saka yung San Andres Market, nung ipagsasara nila yung mga palengke, ano ginawa? Di ba pinagtayo nila ng hawla sa labas? Hanggang ngayon, nandoon pa. Sa Macquiato. Nandoon pa. Hindi na sila makabalik eh. Di ba? Kasi may bayad na eh. Ayaw nilang maniwala nung una eh. O di, yan ang napala ninyo. Yung mga palengke na yan, kunyari, ipinakontrata rin ni Erap. Para walang direktamenteng magtuturo ng anti-graft sa kanya. Dadaan dito. Mga kaibigan, ganyan din yan. For all you know, siya may-ari niyan. Yan lahat yung mga, ganyan ang ginawa niya nung siya nakaupo sa Malacanang. Natandaan niyo yung Boracay Mansion? Hindi yung nakapangalan sa tao yun, nakapangalan yun sa kumpanya. Ngayon, tinatanggi niya, kanya yun. Kasi, once na aminin niya yun, nagnakaw siya. Di ba? Kaya kinumpis ka ng gobyerno. Kinumpis ka ng gobyerno. Wala palang may-ari, Mga kaibigan na yan, May nagpatayo, walang may-ari. Nagpatayo. Tsaka diba? napatunayan sa hukuma na yung ninakaw niya, pinambili niya noon. Ito pa nga pala, sumasakay pa sa issue kay Gloria. Pareho daw sila. Sumakit ang ulo ko Abay, dapat idemanda ka ni Gloria, libelous yan. Ito pa, sabi niya. Pinalilitaw mo convicted si Gloria? Dahil kung pareho kayo, convicted si Gloria. Hindi naman convicted yan eh. Acquitted nga eh. Dismiss yung kaso niya. Sabi ni Erap, pinangyari sa akin, ganyan din eh. Wala naman akong kaso, wala naman akong plunder eh. Wala naman akong dinambong, pero nasintensya na. Tandaan nyo si Gloria, acquitted. Acquitted yan. Inabsuelto. Si Erap, convicted. Ayan yan, yun ang... Magkaiba ho yun. Extreme yun. Kaya, hindi totoo yung sinasabi niyang pareho sila ni Gloria. At kung ako si Gloria, ay didemanda kita. Libel yan. Ba't mo pinalalabas na convicted ako?
magiging masama tingin ng tao, lalo na hindi nakakaintindi ng batas. Hanggang ngayon nga hindi pa nakakaalam kung na-convicted si Erap eh. Sentensyado si Erap. Yung mga estudyante. Convicted. Siya lang ang convicted president sa Pilipinas. Ha? Ano pa ba yun? Nasa nasa internet naman na yun makikita na nila, i-search nila. At saka yan tinatanggal kunyari nila yung hawla. Anak ng tupa mga mga bakal yung kinabit nilang hawla. Sinira nila yung Simento. yung mga asfalto tsaka yung mga simento. Paano nyo ibabalik ngayon yan? At saka yan mamaya-maya lang makikita mo nandyan na naman yung iba At yun din ang yun ang sinabi ng mga vendors, babalik kami diyan. Di ba nung una iniinsulto pa ni Erap si Duterte? Ano sabi ni Erap? Hanggang kailan yan? Tinanong siya ng reporter Yang wala na yung mga vendor dyan. Secret. Sabi ba naman ng ni Erap? Ano yun? Iniinsulto mo si Duterte? Tingnan natin. Kaya nga natatakot yan. Paano? Ang sabi ni President Duterte, kapag ka within 3 months hindi nyo nagawa yan, linisin, basura. Yung basura pinakamalaking kontrata yata Maynila Mahigit 1 bilyon yan Ang binabayad ng Maynila dyan sa kontrata ng basura. Nung panahon ni Lim, 3 beses ang hakot, nakaka-4 pa sa isang araw. Kiera po, 1 beses na lang, 3 beses pa sa linggo. Mga kaibigan, tingnan ninyo yan. Pinakamalaking budget yan, At ang gamit pa nila, yung parang mga truck ng Hapon, nung panahon ng Hapon. Yung bukas, no? Yung open. Di tumatapon din yung kumakalat din yung basura, di ba? Nung panahon nila, may compactor ang mga ginagamit dyan. Yung mga pinalitan niyang mayor, yun ang ginagamit. Sila lang ni May Lopez ang nagwalang yan ng basurang ganyan sa Maynila. Ngayon po, ano tawag nito, yung pinaayos ni President Duterte, pati yung traffic. Yan ang naging cause ng traffic Lahat ng ginawa ni Erap sa Maynila. Ito namang LTFRB, parang rin ito, hindi rin totoo ito. Ang dami nga yung illegal terminal. Pinuntahan na pala nila yon ng LTO, tsaka LTFRB yata, no? Pero bumalik din yung yung illegal terminal sa Loton Tsaka dumami pa, pati hanggang Quiapo, marami. Marami na ngayon, Yan, illegal terminal. Marami, hindi lang isa. Sa Espanya, Moraita, meron din, 2. Ito lahat ng mga kasabay kong mga ban na kolorom, kinukuha ko ngayon ng ang mga plate number. Nakikinig si Freddy Manyala ko. Ngayon mga kaibigan, eto kunin nyo lahat, ipunin natin yung mga plate number. Kaya hindi ako naniniwala dyan sa LTFRB rin na yan. Kunyari, tatayo sa EDSA, mag-aabang ng kolorom. Ba't ka mag-aabang? Masasalakab mo na sabay-sabayan. Pumunta ka lang doon sa illegal terminal. Nandoon na sila. Ba't kailangan mong abangan na bumibiyahe pa sila? Tsaka yung illegal terminal, katabi ng pulis, Tapos yung pulis, meron siyang barker na kolektor. Sipin mo mga verde yung plaka. Kulay green yung plaka. Lumang modelo na. Bumibiyahe. Tapos UB Express. Green yung plaka. Sana kung nag-iintay ng bagong plaka yun dahil bago yung sasakyan. Hindi. Luma. Green ang plaka, luma yung modelo ng sasakyan mga kaibigan Hanggang dyan po muna tayo mga kaibigan. Kami po'y pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang bukas pong uli, ito po si Rose. Ito po naman si Peter Talaslas. Antabayanan po ninyo susunod agad ang mga pagbabalita mula po kay Melchor Balawas. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends.
Ito po si Percy Lapid. Hanggang bukas pong muli sa ganito ring oras timpilan at magandang yumaga, Senator Tito Soto. Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit lang yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit ng yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigang nagmamahal sa'yo. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na totoong tao. Dito sa bayan ko. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid